Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gino. Taong 1987, probinsya ng Laguna. Mang Tomas, panglimang araw nang hindi ka nagbibigay sa amin Baka malaman ni boss to eh. Naku, pare-pareho tayong malalagot sa kanya niyan eh. Alam mo namang sobrang hirap ng bungay. Wala masyadong namimili. Mahina ang bentahan ng isda ngayon. Baka pwede namang makiusap muna. Pag bumalik na sa dati ang bentahan, babawi na lang kami. Naku, ilang araw na ho kasi. Kilala mo naman yung amo namin, di ba? Sige na pare, hayaan mo na yan Bong. Ako nang bahala kay Boss Gillian. Mang Tomas, bumalik ka na sa pagtitinda. Wika ni Gino. Ayang ka na naman Gino eh. Umiral na naman yung pagiging santo mo. Mamaya niyan malaman ni boss yung ginagawa mo dito. Tugon ni Bong. Wala akong pakialam Bong, una sa lahat. Hindi naman sa kanila yung perang kinokolekta sa mga tendero dito eh. Walang karapatan si Boss Gillian sa pinaghirapan ng mga taong yan. Huy, tumahimik ka na mamaya. May makareg sa'yo eh. Halika na nga, umalis na nga lang tayo dito. Maghanap tayo ng paraan para makumpleto yung entrega natin ngayong araw. Pag-uusap ng magpinsang Bong at Gino. Kapwa nagtatrabaho ang mga ito sa isang kilalang sindikato sa kanilang bayan. Sa murang edad, namulat sa karahasan at kalupitan ng lansangan ang dalawa. Maswerteng kinupkop ng mga madre, kaya kahit papano nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang mamuhay ng marangal. Ngunit kinakailangan nilang lumabas ng bahay ampunan ng kapwa sumapit sa edad 18. Mag-iingat kayo sa labas ha. Gustuin man naming manatili kayo sa bahay ampunan, pero hindi maaari. May batas na sinusunod ang organisasyon. Wika ni Sister Francia, ang madring nangangasiwa sa bahay ampunan. Naiintindihan ko po, Sister. Hayaan nyo, magpapakabait po kami ni Bong. Salamat po sa lahat ng mga tinuro nyo sa amin ha. Dadalaw na lang po kami dito kapag merong pagkakataon. Pangako po, makakahanap kami ng matinong trabaho. Tutulong po kami sa inyo. Tugon ni Gino. Nang mga sandaling ito, naghahanda na ang magpinsan para umalis ng bahay ampunan. Hindi po namin makakalimutan yung kabaitan nyo, sister. Tatanawin po naming malaking utang na loob. Kinupkup niyo po kami. Hindi po ito yung huli nating pagkikita. Gaya nga po ng sinabi ni Gino, babalik po kami dito kapag nakahanap ng matinong trabaho. Wika ni Bong. Ay, ganun ba? Aasahan ko yung mga sinasabi nyo ha. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa lahat ng gagawin nyo. At palaging tandaan ang mga pangaral ko sa inyo. Huwag niyong hayaan na baguhin kayo ng mundo. Ay sa halip, gumawa kayo ng paraan para mabago ito. Tugon ni Sister Francia. Tumuloy na sa paglakad ang dalawa. Habang nasa daan, nag-uusap ang mga ito. Alam mo Gino, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan yung sinabi ni Sister Francia. Paano natin babaguhin yung mundo? Ang laki-laki nito eh. Ang daming pasikot-sikot. Hirap na nga tayong makahanap ng trabaho. Babaguhin pa natin yung mundo. Ikaw naman kasi, napakaliteral mong mag-isip. Ang ibig sabihin ni Sister, huwag kang magpapadala sa kasamaan ng mundo. Sa halip, ikaw yung magdala ng kabutihan dito. Marami kang makakasalamuhang tao sa mundo natin eh. May impluwensyahan ka. Imbis na ikaw yung maimpluwensyahan nila, ikaw dapat yung magbigay ng inspirasyon sa kanila. Tugon ni Gino. Ito ang naging prinsipyo ng binata.
Ngunit naging mailap para sa kanya ang kapalaran. Kahit anong kabutihan ang ipakita sa kapwa, sinusuklian lang ito ng panloloko at kasamaan. Dahil sa kakulangan ng karanasan, hindi nakahanap ng matinong trabaho ang magpinsan. Pagbabarker ng jeep, pangongolekta sa palengke ang pangunahing pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Yung tipong makakain lang ng 3 beses sa isang araw, ayos na para sa kanila. Natuto ding makibagay ang dalawa sa buhay lansangan. Hanggang sa dumating sa punto na wala na silang pagpipilian kung hindi ang kumapit sa patalim. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang naging buhay ng dalawa. Ngunit nabago ang kapalarang ito nang makilala nila ang isang mayamang lalaki na nagngangalang Gillian. Isang umaga, habang papunta sa istasyon ng jeep, umaga pa lang ay nagkakagulo na ang lansangan dahil sa mga taong papasok sa kani-kanilang trabaho. Pagdating sa paradahan, hindi na nagsayang ng oras si Gino. Nagtawag ito ng pasahero. Isang lalaking nakasuot ng magarang damit ang lumapit at nagtanong. Maaari bang ituro niyo sa akin ang sakayan papunta sa Santa Rosa? Wika ng lalaki. Naku Manong, nasa kabilang kanto pa yung sakayan papuntang Santa Rosa eh. Sandali lang ho pupunuin ko lang yung jeep. Sasamahan na ho kita papunta dun, medyo delikado eh. Sandali lang Babalik na sana sa pagtatrabaho si Gino. Nang makita nito, tila nag-iiba ang reaksyon sa mukha ng lalaki. Ayos lang ho ba kayo, Manong? Hoy! Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan yung... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang bumagsak ang lalaki. Dinala niya sa ospital. Napag-alaman na may saksak ito sa tagiliran. Mabuti na lang at hindi maluba ang tama. Ayon sa doktor, magigising na ito sa loob ng ilang oras. Nasaan ako? Anong nangyari? Tanong ng lalaki habang pinipilit na bumangon. Dinala ko po kayo sa ospital, Manong, na walang kayo ng malay eh. Ang sabi ng doktor, maraming dugo daw yung nawala sa inyo. Mabuti na lang, hindi tinamaan yung atay at bituka nyo. Pero maiba po ako, Manong Pwede bang malaman ko nung nangyari sa'yo? Kasi, nagkaroon ng kaguluhan, oo. Nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang kalye. Nadamay lang ako. Wala naman akong ginagawa. Alam ni Gino na nagsisinungaling ito. Pero hindi na kumibo ang binata. Ganun ba? Pero nakakapagtaka, no? Pasensya na sa mga tanong ko Taga saan ho ba kayo? Anong gagawin mo sa Santa Rosa? Doon ako nakatira. Alam mo, utang ko sa'yo ang buhay ko. Sana, hayaan mong makaganti man lang ako sa kahit maliit na paraan. Pwede ko bang malaman bukod sa pagbabarker mo? Ano pa bang pinagkakakitaan mo? Wika nito. Dito na napaghalataan ng binata na meron siyang tinatago tungkol sa kanyang pagkatao. Bukod ho dun, wala na eh. Yun lang ho yung pinagkukunan ko ng makakain sa araw-araw. Pero maiba ako sa prangkang salita ho Naantala na ho yung paghahanap buhay ko dahil sa nangyari. Siguro naman may mga taong pwedeng tawagan. Babalik na ako sa paradahan ₱5 pa lang yung kinikita ko. Kahit kanin, hindi yata ako makakabili nito Pasensya ka na kung nakabala ko. Pero walang nakakaalam sa mga kamag-anak ko tungkol sa nangyari sa akin. Hindi bale, ganito na lang. Ako nang bahala sa buong araw mong kikitain. Dadagdagan ko pa. Samahan mo lang ako makauwi doon sa Santa Rosa. Baka doon, maaari kitang bigyan ng trabaho
Yan ay kung hindi ka namimili. Tugon ng lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Gillian. Hindi tinanggihan ng binata ang alok nito. Sinamahan ni Gino si Gillian pabalik sa sinasabi nitong tahanan. Laking gulat ng binata dahil huminto ang sinasakyan nila sa harapan ng napakalaking tahanan. Teka, sandali lang. Bakit dito tayo tumigil? Nasaan ba yung bahay nyo? Tanong ni Gino. Inikot nito ang tingin sa paligid. Napagtanto na walang ibang tahanan doon sa lugar. Ito mismo ang bahay ko. Pagpasensyahan mo na at napakalayo sa kabiasnan. Pero maaliwalas naman dito. Halika, tumuloy ka sa aking tahanan. Tugon ni Gillian. Sinalubong ito ng ilang kalalakihang nakasuot ng magarang damit. Binati ng mga ito si Gillian. Inalalayan papasok ng tahanan. Sandali lang. Seryoso ka ba? Bakit mo ko dinala dito? Huminto sa paglalakad si Gillian. Tinawag ang isa sa kanyang mga tauhan. Marcos, halika nga dito. Samahan mo si Tutoy. Teka, ano bang pangalan mo? Gino ho. Gino ang pangalan ko. Samahan mo si Gino sa tutuluyan niyang silid. Bigyan mo din ng maisusuot. Maligo ka. Magkita tayo sa pagkainan. Doon ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Matapos magbihis lumabas ng kwarto si Gino. Nagulat ito nang makita ang pinsan si Bong. Nakaupo na sa mesa kasama ang ilan pa sa mga kalalakihang hindi nito kakilala. Oh, anong ginagawa mo dito, Gino? Hanap ako ng hanap sa'yo kanina sa paradaan eh. Sasabihin ko sana sa'yo na nakakita na ako na mapapasukan natin. Tapos malalaman ko, nauna ka pa pala. Ako nga yung nagulat sa'yo eh. Paano mong nakilala yung mga taong to? Narinig ko kasi, naghahanap daw sila ng mga tauhan. Hindi ko pa nga alam kung anong trabaho yung papasukan ko eh. Pero wala na akong pake. Hindi na mahalaga yun, kailangan kumita eh. Kailangan kumain sa araw-araw eh. Magsasalita pa sana si Gino. Ngunit dumating si Gillian. Mabuti naman at dumating na kayong lahat. Ito na ba ang mga bagong pasok? Ipinapakilala ko sa inyo si Gino, ang nagligtas ng buhay ko. Ay nako, walang anuman ho yun. Ang gusto kong malaman kung anong trabaho yung inaalok mo sa mga taong to. Mabuti. Yan ang gusto ko. Agresibo. Simple lang naman ang trabaho nyo. Hawak ko ang buong palengke dito sa Santa Rosa, maging sa Karatig Bayan. Ang mga nagtitinda at nagbabagsak ng isda sa lugar na yon, nagbabayad sa akin ng proteksyon. Araw-araw akong naniningil sa kanila at dahil lumalawak na ang aking sakop, medyo kinukulang na ako sa tao. May mga lugar na hindi ko nasisingil. May mga lugar na hindi nagbabayad. Yon ang dapat niyong trabahuin. Ganun ba? Yun naman pala kung ganun, sindikato kayong lahat. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, hindi na sana kita iniligtas eh. Hindi maganda yung ginagawa niyo sa mga tao Wika ni Gino. Inawat siya ng isa sa mga tauhan ni Gillian na ang pangalan ay Marcos. Hoy, Ulupong, mag-iingat ka sa pananalita mo ha. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Bakit? Anong gagawin mo? Gusto ko lang sabihin sa'yo hindi mo ako matatakot dyan sa baril na nakasugbit sa bewang mo. Sige, subukan mong bumunot. Hindi ka sasantuin ng tinidor na hawak ko. Ay nako, tumigil nga kayong dalawa. Pakiusap, Gina. Maupo ka muna.
Hindi ito ang tamang oras para magbangayan kaya. Marcos, ikaw nga. Itabi mo yung baril mo. Pasensya na po, Senyor Gillian. Gusto ko sanang ilagay sa tamang pwesto yung batang yan eh. Hindi ko gusto yung tabas ng dila. Masyadong mayabang. O siya. Ako nang bahala sa kanila. Para kang bago ng bago. Ganito ka din naman nung una kang dumating sa mansyon ko. Wika ni Guillen. Napangiti na lang si Marcos. Tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Gino at Bong kasama si Guillen. Paano mong nakilala yung pinsan ko? Wag mo sabihing nagkataon lang yung pagkikita namin dito ha. Hindi na talaga ako maniniwala sa'yo. Maniwala ka man o hindi. Ganun nga ang nangyari. Hindi ko alam kung sino ang nakukuha ng aking mga tauhan. Pero sa kabilang banda, hindi ba mas maganda to? Dahil magkasama kayo ng pinsan mo sa trabaho. Meron kang katulong, meron kang kasangga. Hindi na nagsalita pa ang binata. Sa isip nito, wala na silang mahanap na matinong trabaho. Kaya minabuti na lang ng mga ito na tanggapin ang alok ni Guillen. Dito na nagsimulang makilala si Gino bilang isang sanggano. Kinatakutan ng binata sa isdaan, maging sa ibang bahagi ng bayan. Sa kabila ng ipinapakita na masamang ugali, may kakaibang kabaitan si Gino, bagay na hinahangaan sa kanya ni Guillen. Hindi na nagbago ang tingin ng binata sa amo. Itinuring niya itong masamang tao. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, may isa pang katauhang tinatago si Guillen. Maagang nagising si Gino. Minabuti nito na magkape muna bago pumunta sa bayan. Bumaba sa bakuran ang binata. Nakita nito ang isang matanda. Nag-aasikaso ng mga tanim na bonsai sardin. Ay nako, napakaganda talaga ng mga halamang ito. Pero ang ipinagtataka ko, kung bakit pilit na binabaluktot ng mga tao ang sanga. Maganda na ang isang puno sa natural na paraan. Hindi na kailangang talian, baluktutin o putulin pa ang mga sanga. Wika ng matanda. Magandang umaga po sa inyo, Manong. Mawalang galang na po ha. Sino po yung kausap nyo? Wala namang ibang tao dito ah. Sino pa? Kung sino yung nakikinig, may nakikita ka pa bang ibang tao dito? Ay, itong batang to. Napataas ng kilay si Gino. May pagkapilosopo ang matanda. Ayos din kayo, Manong ah. Matanong ko lang ho, kayo ho ba yung hardinero ni Guillen? Ay nako, mga bata ngayon kung magtanong, parang hindi nag-iisip. May ibang tao ka bang nakikita na nag-aalaga ng halaman dito? Ano ba yung mga tanong mo? Aba, ayos tong matandang to, loko to ah. Pinagbumukha pa akong Ay nako, masisira lang yung araw ko dito eh. Makaalis na nga lang. Wika ng binata sa sarili. Napahinto ito nang muling magsalita ang matanda. Gusto mo ba ang ginagawa mo dito, bata? Nagulat si Gino sa tanong nito. Ang alin, Manong? Itong trabaho ko? May pagpipilian ba ako? Wala naman, di ba? Wala namang tatanggap sa akin eh. Ay nako talaga. Bakit ako tatanungin mo kung may pagpipilian ka? Nasa iyo ang desisyon. Hawak mo ang kapalaran mo. Napaisip si Gino sa sinabi ng matanda. Para sa kagaya ko, wala na siguro, Manong. Kaya nga, pipilitin ko na lang ang maging masaya sa kung anong meron ako ngayon eh. Sabi nga ng isa sa aking malapit na kaibigan, huwag kong hayaan na baguhin ako ng mundo
Sa halip, ako ang magdala ng pagbabago dito. Napangiti ang matanda. Inilapag ang hawak na gunting. Naglakad ito papunta sa mesa at naupo sa harapan ni Gino. Napakagandang kasabihan. Pwes, kung gusto mong magdala ng pagbabago sa mundong ito, simulan mo sa iyong sarili. Eto tanggapin mo bilang pagsalubong. Maligayang pagdating sa mansyon ni Senyor Guillen. Wika ng matanda habang inilalabas ang isang sinturon. Manong naman oh, may sinturon po ako eh. Pero ang ganda nito ah. Kaya hindi ko to tatanggihan. Suotin mo nga. Titignan ko kung bagay sa'yo. Isinuot ni Gino ang sinturon. Laking gulat nito dahil biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Naupo ang binata. Unti-unting nararamdaman na tila may kung anong lumilikop sa kanyang katawan. Isa kang mabuting tao, Gino. Hindi ako manghihinayang na dalhin kita sa pamamahay ko. Alam kong may magagawa kang kabutihan sa kapwa mo. Ito ang mga huling katagang narinig ni Gino mula kay Mang Celestino bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nagising na lang ito. Niyuyugyug siya ng pinsan. Gino! Hoy! Gino! Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka natutulog sa bakuran ng mansyon? Pag nakita ka ni Senyor Guillen, ako, mayayari ka niyan eh. Wika ni Bong. Pupungas-pungas pang bumangon ng binata. Dali-daling inayos ang sarili. Napansin nito ang sinturong nakalapag sa mesa. Tinignan ng kanyang suot. Naalala nito ang matandang kausap kani-kanina lang. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako kanina eh. Pero may nakita ka bang matandang lalaki na nag-aayos ng bonsai dito kanina? Kausap ko yun eh. Tanong ni Gino. Dinampot ni Bong ang tasang ininuman ng binata. Teka, hindi naman alak yung laman ng tasang to ah. Pero bakit ang aga-aga parang lasing ka na? Wala naman tayong matandang lalaking kasama dito eh. Ang pinakamatanda sa atin, yung isang tauhan lang. Pero bukod dun wala na eh. Lalabas na si Senyor Guillen oh. Gusto niyang sumama ka sa kanya ngayong araw. Ako na munang bahala sa pangolekta. Ayusin mo nga yung sarili mo. Wika ni Bong. Maya-maya ay lumabas na ang amo. Kasama nito si Marcos. Sinalubong ni Gino ang Ginoo. Inabot ang daladalang bag. Nasabihan ka na ba ni Bong na ikaw ang sasama sa akin ngayon? Tanong ni Guillen. Opo, Senyor Guillen. Ang totoo niyan, handa na nga po ako eh. Magaling kung ganon. Pwes, halika na. Ayokong mahuli sa aking pagpupulong. Tumuloy na ang mga ito sa pupuntahan. Habang nasa biyahe, napuna ng amo ang suot na sinturon ng binata. Napaayos ah. Maganda yung bago mong sinturon. Saan mo nabili? Saan galing? Ito po ba? Ano kasi may matanda kanina doon sa hardin. Yun po yung nagbigay sa akin eh. Kaso nga lang sabi ni Bong, wala naman daw tayong hardinero eh kaya nagtataka ako kung sino yung matandang yun. Wala nga. Pero hindi bali na. Ang mahalaga bagay sa'yo. Siguro, magagamit mo yan para magdala ng pagbabago sa mundo, ano? Nagulat ang binata sa sinabi ng amo. Wala siyang ibang pinagsabihan ng katagang iyon kung hindi si Bong at ang matandang hardinero. Hindi na lang niya binigyan ng pansin. Sa isip ng binata, maaaring si Bong ang nakapagbanggit nito sa amo.
Nga pala, amo. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa Maynila. May mahalaga akong pagpupulong na tataluhan. Mapanganib ang lakad na ito, Gino. Nakita ko ang potensyal mo, kaya ikaw ang sinama ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, bata. Buhay natin ang nakataya sa lakad na ito. Huwag po kayong mag-alala, Senyor Guillen. Ako pong bahala sa inyo. Walang makakadikit ni isa man sa mga kalaban nyo. Wika ng binata. Tumawa ng malakas si Guillen. Tinapik sa balikat si Gino. Inabot ng 3 oras ang biyahe mula Laguna hanggang Maynila. Huminto ang sasakyan ni Guillen sa harapan ng malaking gusali. Sumunod ka sa akin, Gino. Huwag kang mag-alala. Mga kaibigan ko ang nasa loob ng gusali. Hindi nila tayo gagalawin. Wika ng amo. Tumangulang si Gino bilang pagsang-ayon. Naglalakad ang mga ito papasok ng gusali. Nang makarating sa loob, sinalubong ng ilang kalalakihan ang dalawa. Mabuti naman at nakarating ka, matandang ermitanyo. Sino tong kasama mo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Baguhan pa lang si Gino Pacundo. Kaya magpakabait ka sa kanya. Tugon ni Guillen. Alam mo naman ang patakaran natin sa samang ito, Senyor Guillen. Kailangang binyagan ng mga baguhan. Wika ng lalaki na nagngangalang Pacundo. Nako, huwag ka nang mag-abala. Subok ko na ang kakayahan ng batang yan. Kaya sinisiguro ko sa'yo, pagsisisihan mo lang ang pagbibigay sa kanya ng pagsubok. Bueno, tara na. Siguradong nag-aantay na ang ibang kasama. Tugon ni Guillen. Nakatingin ng nakakaloko si Pacundo sa binata. Tinaasan lang ito ng kilay ni Gino. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng binatang mamangha sa lugar. Papunta sila sa pinakailalim ng gusali. Ramdam ni Gino ang kakaibang presensya. Nung una, inakala nitong dahil lang sa lokasyon ang kanyang nararamdaman. Ngunit kalaunan, napagtanto ng binata, parang may kakaiba sa mga taong karap nila. Mistiso ang mga ito. Nakasuot ng magarang kasuotan. Ang ilan ay nagsasalita pa sa wikang Espanyol. Nakatayo lang ang binata sa isang sulok habang pinagmamasdan ang among nakikipag-usap sa mga naroon. Maya-maya pa, naupo ang mga ito sa mahabang lamesa at ang nasa pinakadulo, walang iba kung hindi si Guillen. Sinimula ng mga ito ang pagpupulong. Wala namang kakaibang kaganapan. Tungkol sa kalakaran ng negosyo ni Guillen ang kanilang pinag-uusapan. Halos 2 oras, nag-usap-usap ang mga ito. Nangangalay na ang binti ng binata, kaya naisipan itong mag-unat-unat. Napalingon si Gino sa dingding. Doon niya nakita ang ilang larawang iginuhit ng kung sino. Batay sa mga nakikita, alam ni Gino na mahalagang tao ang mga ito. Hindi pamilyar sa kanya ang mga pangalang nakasulat. Ngunit laking gulat ng binata nang makita ang muka ng matandang hardinero. Hindi kumibo si Gino dahil nasa kalagitnaan ng pagpupulong ang kanyang amo. Inantay niyang matapos ang pag-uusap at saka pa lamang nagsalita. Pasensya na po, Senyor Guillen. Pero may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ano po yung ginagawa ng letrato ng hardinero? Bakit nandyan sa dingding ng kwarto? Tanong ni Gino. Narinig ni Facundo ang tanong ng binata.
Kaya nilapitan niya ito at hinatak sa kwelyo ng damit. Yan ang hirap sa inyong mga tao. Masyado kayong arugante. Paano mong naatim na tawaging hardinero ang sarili mong Panginoon? Lapastangan kang tagalupa! Wika ni Facundo. Hindi naman umawat si Guillen. Sa halip ay umatras ito. Hinayaan si Gino sa susunod na gagawin. Hinawakan ng binata ang kamay ni Facundo at nagsalita. Ang lakas ng loob mong kwelyoan ako ah! Sino ka ba sa palagay mo? Nanlaki ang mga mata ni Facundo nang maramdaman ang kakaibang lakas ng binata. Unti-unti nitong nabibitawan ang kwelyo ni Gino hanggang sa tuluyan nitong napaluhod dahil pinipilipit ng binata ang kamay niya. Sa pagkakataong iyon, si Guillen ang nagsalita. Hindi ba gusto mong subukan ang aking bagong alalay? Ngayon na ang pagkakataon mo, Facundo. Ikaw naman, Gino. Huwag kang magpipigil. Kahit mapatay mo siya, wala kang dapat alalahanin. Wika ni Guillen. Umatras ng bagya si Gino at nagunat ng katawan. O sige, tignan natin kung hanggang saan yung yabang ng taong to. Kanina mo pa ako pinipikon eh. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang mga katagang yan. Sa hula ko, wala kang ideya kung ano ang pinapasok mo, bata. Ay nako, puro kasatsat. Bakit hindi mo na lang ipakita yung mga sinasabi mo? Masyado kang madaldal. Wika ni Gino. Sinugod nito si Facundo. Laking gulat ng lahat dahil nagawang pabagsakin ni Gino ang malaking lalaki sa pamamagitan ng isang suntok. Dahan-dahang tumayo si Facundo. Kinapa ang kanyang bibig. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang uli ako nakaramdam ng ganitong kalakas sa suntok. Mukhang hindi nga nagkamali ng pagpili sa iyo ang matandang ermitanyo. Wika ni Facundo. Naglakad siya papunta kay Gino. Hinawakan sa balikat ang binata. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Wala kang dapat ipag-alala. Napatunayan mo na ang iyong sarili, bata. Maligayang pagdating sa aming samahan. Wika ni Facundo. Napalingon si Gino kay Guillen. Nakatitig lang ito sa kanya habang nakangiti. Maya-maya ay isa-isa nang nag-alisan ang mga tao sa silid. Naiwan si Guillen at Gino. Nag-aayos ng mga kagamitan. Dito na inilahad ni Guillen ang lahat ng tungkol sa kanyang pagkatao. Alam kong naguguluhan ka sa mga pangyayari. Siguro nga oras na para malaman mo kung ano ang pinasok mo. Wika ni Guillen. Naupo si Gino sa tapat nito. Hinayaang magsalita ang Ginoo. Ang samang ito ay binubuo ng matataas na uri ng mga engkanto. At ako ang namumuno sa kanila. Kung napapansin mo, ang mga tao sa palengke, kagaya ni Tomas, sila ay mga engkantong piniling mamuhay dito sa mundo ng mga tao. Hindi ligtas ang kanilang pananatili sa lugar na ito. Kaya kailangan nila ng proteksyon laban sa mga tumutugi sa kanila. Pagpapaliwanag ni Guillen. Sa puntong ito ay gustong matawa ni Gino dahil sa kanyang mga naririnig. Hindi makapaniwala ang binata
na nagsasalita ang isang kagalang-galang na Ginoo tungkol sa mga engkanto. Alam mo, Senyor Gillian, hindi talaga ako naniniwala sa mga engkanto eh. Pero sa naririnig ko sa'yo ngayon, parang hindi ko na alam kung alin pa yung totoo. At saka kung alin yung hindi totoo. Ano ba naman kasi yan? Nauunawaan ko. Kaya makinig kang mabuti. Muling itinuloy ng matanda ang kanyang salaysay. Ayon dito, matagal na panahon na ang nakakalipas nang magsimulang pumunta ang mga engkanto sa mundo ng mga tao. Nagustuhan nila ang kapaligiran dahil na din sa higit na kakaiba ang mundong ginagalawa ng mga tao kaysa sa mundong ginagalawa nila. Ang ilan ay piniling manatili sa mundong ibabaw, ngunit sa kasamaang palad, nanganib ang buhay nila dahil sa mga manggagamot, antingero. Pilit silang pinababalik sa kanilang mundo. Kung gano'n naman pala, bakit ba kasi gusto nilang mamuhay dito? Hindi nga nila mundo to eh. Tanong ni Gino. Masyadong masalimot ang mundo ng mga engkanto. At dito sa mundo ng mga tao, natagpuan nila ang kalayaang wala sa kanilang pinagmulan. Ang ilan sa kanila, nagkaroon na ng pamilya dito. Nagkaanak ng mga babaeng mortal. Bagay na hindi nila magagawa sa pinanggalingang komunidad. Ikaw, paano ka namang nakapasok sa ganitong, ano bang tawag dito? Propesyon? Magandang tanong! Tinanggal nito ang kanyang balabal. Nanlaki ang mga mata ni Gino nang makita ang matandang hardinero. Alam kong nagulat ka, pero kumalma ka lang dyan. Maupo ka at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng bagay. Ang katauhan ni Gillian ay balat kayo ko lang. Ito ang aking totoong wangis. Wika ni Mang Celestino. Teka, Manong, engkanto ka rin ba kagaya nila? Tanong ni Gino. Natatakot na ito kahit ayaw niyang ipalata. Hindi ako engkanto. Sabihin na lang natin, isa ko sa mga albularyo na nakaunawa sa mga engkanto. Sinikap kong marating ang antas ng pagiging ermitanyo upang mabigyan sila ng sapat na proteksyon habang nandito sila sa mundo natin. Yon ang kanilang binabayaran sa samahang ito. Pagpapaliwanag ni Mang Celestino. Eto naman pong sinturon na binigay mo kanina. May kinalaman po ba to sa biglaang paglakas ng katawan ko? Ang sinturon ng infinito. Sabihin natin ganun na nga. Ipinagkalob ko sa iyo ang gamit na yan. Dahil alam kong malaki ang magiging papel mo sa samang ito, Gino. Tugon ni Mang Celestino. Sa totoo lang, Manong, hindi ko na alam kung ano pa yung iisipin ko eh. Kaso nandito na ako eh. Siguro papangatawanan ko na lang. Wika ni Gino. Ito ang naging simula ng pagbabago ng pananaw ni Gino sa buhay. Unti-unti nitong naunawaan ang lahat ng sinasabi ni Mang Celestino. Nakiusap din ng matanda. Huwag ipagsabi ang kanyang lihim kahit kanino. Itinago ni Gino ang lihim ng matanda dahil alam ng binata ang totoong pagkatao ni Gillian. Lagi itong nahaharap sa panganib, nasasangkot sa mga basag ulo. Kung minsan, hindi maiwasang makabangga ng binata ang ilang malalakas na manggagamot. Isang hapon,
Kakagaling lang nito sa pangolekta nang harangin siya ng isang lalaki. Pilit umiwas si Gino, ngunit sinadya ng lalaking iyon na banggain siya. Ano bang problema pare? Wala ka bang magawa? Tanong ni Gino. Malaki ang problema ko. Nakatayo ngayon sa harapan ko, ulubog! Pwede ba nagmamadali ako eh? Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag ako yung pagdiskitahan mo. Magganap ka ng iba. Wika ni Gino. Papaalis na sana ang binata nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang braso. Ang hindi ko maintindihan, kung bakit nyo binibigyan ng proteksyon ng mga inkantong nandito sa mundo. Hindi ba malinaw sa inyo? Bawal sila sa lugar na ito. Tanong ng lalaki. Isa ka pala sa mga taong makikitid yung utak ano? Alam mo may mga dahilan kami at kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi mo maiintindihan dahil sarado naman yung kokote mo. Sarado ang kokote. Matanong nga kita, gaano ba kalaki ang tinatanggap mo sa mga inkanto bilang kabayaran? Muling tanong ng lalaki. Dito na nag-init ng tuluyan ang ulo ni Gino. Hinarap niya ito at bahagyang itinulak. Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka sa harapan ko. Kung hindi, magsisisi kang kinausap mo pa ako. Wika ni Gino. Laking gulat ng binata nang biglang nanigas ang katawan nito. Sinubukan niyang humakbang, ngunit tila hindi na nakakabit ang mga paa sa kanyang katawan. Sinasabi ko na nga ba eh, may tangan ka din kagaya ko. Pero bakit mas pinili niyong protektahan ng mga inkanto? Yan ang katanungang naglalaro sa isipan ko. Hindi ko malaman kung ano ba talaga ang totoong pakay niyo. Muling tanong ng lalaki. Kung ano man ang pakay namin, hindi ko na kailangan pang sabihin sa'yo. Wala ka nang pake dun. Dahil kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi nun mababago yung paniniwala mo eh. Tugon ni Gino. Kinalas ng lalaki ang tigalpong ibinato nito sa kanya at nagpakilala. Ako nga pala si Emong. Ikaw, anong pangalan mo? Gino. Gino ang pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala, Gino. Tungkol naman sa pagpapaliwanag, bakit hindi mo subukan sa akin? Malay mo maintindihan ko. Puro kasi tanong yung nasa isip ko eh. Kung walang magpapaliwanag sa akin, hindi ko mauunawaan. Wika ni Emong. Sabay turo sa isang bakanteng mesa sa tabi ng tindahan. Nag-inuman ang dalawa. Hanggang sa hindi na malaya ni Gino, nagiging kampante na siya sa kausap. Pinaliwanag ni Emong ang tungkol sa sarili. Ganon din si Gino. Napagtanto ng binata na hindi namang masamang tao si Emong. Sadyang hindi lang sila nagkakaunawaan pagdating sa napiling prinsipyo. Hindi ka naman pala masama, Emong eh. Siguro nga hindi lang tayo nagkakaintindihan. Ibang pananaw mo sa pananatili ng mga engkanto dito sa mundo ng mga tao eh. Iba din naman yung sa akin. Pero kung titignan mabuti, iisa lang yung hangarin natin eh. Yung mapabuti ang kanilang kalagayan. Tama ka, Gino. May mga inkantong hindi maganda ang pakay sa mundong ito. Ang ilan sa kanila ay nandudukot ng tao para gawing alipin sa kanilang mundo. At ang ilan naman, ginagawang konsumo ang mga kagaya natin. Kaya kami nandito eh. At isa sa mga nasa ilalim ng proteksyon mo ang hinahanap kong engkanto. Pasensya na kung kinumpronta kita, kaibigan. Wika ni Emong. Nagulat si Gino dahil wala itong alam. Teka, sandali lang kaibigan.
Hindi ko alam yung sinasabi mo ah. Maaari mo bang ituro sa akin yung sinasabi mong engkanto? Ako mismo yung puputol ng ulo niya para sa'yo. Walang problema, kaibigan. Bukas ng umaga, magkita tayo sa likod ng palengke at ituturo ko sa iyo. Matapos ang masayang inuman, kapwa nagpaalam na ang mga ito. Ngunit wala pa ring tiwala si Gino sa bagong kaibigan. Kaya naman sinangguni ng binata ang nangyari sa kanyang amo. Sakit nga sa ulo ang mga albularyong yan. Ang hirap nilang paintindihin. Pero kung totoo man ang sinasabi niya, hindi rin ako papayag na may mga lumalabag sa kasundo ang ibinigay ko sa kanila. Ang mabuti pa, mag-obserba ka muna sa mga sakop natin. Wika ni Gillian. Kinabukasan maagang nagtungo sa nasabing lugar si Gino para katagpuin si Emong. Dumating naman ito gaya ng napag-usapan. Ang akala ko magsasama ka ng ibang albularyo. Kala ko pagtutulungan niyo ako eh. Wika ni Gino. Kumikilos akong mag-isa, Gino. Isa pa, may isang salita ako. Hindi ako traidor gaya ng iniisip mo. Halika, ituturo ko sa iyo ang sinasabi kong engkanto. Wika ni Emong. Naglakad ang mga ito papasok sa gulayan. Itinuro ni Emong ang isang lalaki. Teka, si Gabo? Oo, tama ka. Nasa ilalim nga siya ng proteksyon ni Amo. Pero matagal ko nang minamanmanan ng isang yan eh. Wala naman ako napapansing kakaiba. Maliban na lang sa... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Meron siyang naalala. Nilapitan ni Gino ang lalaki at kinausap. Gabo, pwede ba kitang makausap sandali? Tanong ni Gino. Walang problema, Boss Gino. Tungkol saan? May mga narinig kasi ko tungkol sa'yo eh. Pero syempre, gusto ko pa ring malaman ang katotohanan. Tungkol saan ang gusto mong malaman? Tungkol sa pandurukot nyo ng mga bata dito. Dinadala nyo daw sa mundo nyo eh. Nanlaki ang mga mata ni Gabo nang marinig ang tanong ng binata. Hindi ko alam ang sinasabi mo. At isa pa, nagbabayad kami ng sapat na proteksyon sa amo mo. Sobra pa nga ang ibinibigay ko eh. Kaya siguro naman, malaya kaming gawin kung ano man ang gusto namin, alinsunod sa mga patakaran. Nagtaas ng kilay si Gino sa naging tugon ni Gabo. Oo, tama ka. Nagbibigay nga kayo ng proteksyon eh. Pero hindi nasaklaw ng proteksyong yun ang paggawa nyo ng hindi maganda sa mga tao. Alam ko ang patakaran. Kung totoo man ang narinig ko, malinaw na nilabag nyo ang kasunduan. Wika ni Gino. Ay nako. Kahit na lumabag pa kami sa kasunduan na yan, wala ka rin namang magagawa eh. Tuta ka lang ni Gillian. Sumusunod sa mga utos. Tandaan mo, ang ginto namin ang bumubuhay sa mga kagaya mong tao. Sandali nga. Gusto mo bang pag-usapan natin to sa ibang paraan? Ilang piraso ba ng ginto ang gusto mo? Sabihin mo lang at ibibigay ko sa'yo. Manahimik ka lang. Total, yun lang naman ang habol niyong mga tao, hindi ba? Lalong nag-init ang ulo ni Gino sa mga sinabi nito. Ngunit nanatiling kalmado ang binata. Mukha bang ako yung tipo ng tatanggap ng lagay mula sa'yo, Gabo? Yan ba ang tingin mo sa akin? Tanong ni Gino. Huwag kang magmalinis, Gino.
Bakit? Ano ba ang dahilan mo? Bakit ka nagtatrabaho kay Gillian? Hindi ba para kumita? Napakaraming tao sa lugar na yun. Hindi maaaring gumawa ng gulo ang binata. Papalampasin kita ngayon. Pero sa oras na mapatunayan ko na totoo yung mga naririnig ko, humanda ka. Kakatayin kita. Isisilid sa kahon na may yelo. Wika ni Gino. Matapos ay umalis na ito sa lugar. Ha? Ano sabi? Umamin ba? Tanong ni Emong. Oo, umamin Emong. Pero malakas ang loob ng isang yon. Siguro maliban kay amo. May iba pang nagbibigay sa kanya ng proteksyon eh. Malamang ganun nga. Pero kung ako sa'yo, Gino, gagawa ako ng paraan. Kayo din ang mapapahamak pag nagkataon. Payong kaibigan lang. Wika ni Emong. Matapos ay nagpaalam na ito. Pagsapit ng hapon habang papawi, sinalubong ito ng ilan sa mga tauhan ng kanyang amo. Ayon sa mga ito, maluba ang kalagayan ng pinsan nitong si Bong. Kasalukuyang nasa ospital. Matapos magtamo ng 4 na saksak sa likod. Dali-daling pinuntahan ni Gino ang pinsan. Nakita itong nag-aagaw buhay sa ospital. Sino sa palagay mo ang gagawa nito sa kanya? Alam ng lahat na nagtatrabaho sa akin si Bong. Kaya hindi ko lubos maisip kung sino ang gagawa nito sa pinsan mo. Wika ni Gillian. Isa lang ang pinaghihinalaan ko, Senyor Gillian. Si Gabo. Tugon ng binata. Matapos ay kagad siyang umalis. Balak nitong puntahan si Gabo upang kumprontahin. Bagaman walang sapat na katibayan, si Gabo lang ang may sapat na motibo para gawin ito. Pagdating sa gulayan, saktong nagliligpit na si Gabo. Inantay ng binatang makalis ito para masundan. Ilang sandali pa ay naglakad na palayo si Gabo. Palihim na sinundan ni Gino ang engkanto hanggang sa makarating ito sa isang eskinita. Huminto ito sa tapat ng isang pintuan. Ilang beses na kumatok bago tuluyang pagbuksan na nagbabantay mula sa loob. Naglakad ang binata papunta sa pintuan. Sinubukang ring kumatok. Hindi akalain ni Gino na pagbubuksan siya ng nagbabantay. Ni hindi man lang ito naghinala. Tuloy-tuloy na naglakad ang binata papasok. Hanggang sa marating nito ang isang bulwagan na napakaraming engkanto na nagtitipon. Napalingon ang mga ito nang maramdaman ng binata. Binati siya ng mga engkanto. Inanyayaan sa kanilang mga mesa. Ama naman, nandito ka rin pala, Gino. Mabuti naman at natunton mo ang lugar na ito. Dito kami nagtitipon-tipon para magliwaliw. Bakit hindi ka maupo sa aking mesa? Wika ng isa sa mga engkanto. Hindi na ho siguro. May hinahanap po kong engkanto eh. Nasaksak kasi si Bong. Siguradong nandito yung may gawa nun. Naku, mukhang nagkamali ka ng pinasok, Gino. Pugat to namang engkanto. Walang kapangyarihan na mga kagaya mo sa lugar na ito. Sino bang inaanap mo? Si Gabo, Manong. Nakita ko siyang pumasok sa silid na yun eh. O siya, ako nang bahala. Pero mag-abang ka na lang sa labas. Delikado kung dito ka gagawa ng eksena. Wika ng engkanto. Ngunit imbis na sumunod sa sinabi nito, marahang sinundan ni Gino ang matanda. Hanggang sa makarating ito sa silid na pinasukan ni Gabo. Narinig nito ang usapan sa loob ng silid. Pinagagalitan ni Tatang Tomas si Gabo. Nakipagsagutan nito sa kanya. Hanggang dito ba naman? Sinundan pa ako ng tuta ni Gillian.
Hindi ba siya nadala sa ginawa ko sa kasama nila? Masyado nang nakikialam ang taong yan. Wika ni Gabo. Nang makumpirma ang hinala, walang pagdadalawang isip nitong sinipa ang pintuan. Sinugod ang mga humarang sa kanyang engkanto. Narinig ko yung lahat ng sinabi mo, walang yaka. Pinalampas na kita eh. Pero pati pinsan ko, pinakialaman mo pa. Nagulat si Gabo. Hindi nito akalaing maglalakas ng loob si Gino na pasukin siya sa silid. Ayos ka rin ah. Talagang sinugod mo pa ako. Alam mo ba kung nasan ka, bata? Nandito ka sa teritoryo ko. Inikot ni Gino ang tingin. Nakita ang napakaraming tauhan nito. Sa tingin mo ba matatakot ako sa mga tauhan mo? Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa pinsan ko. Matapos ay sinugod ito ng mga tauhan ni Gabo. Ngunit dahil sa tangang sinturon ng infinito, walang naging panama ang mga engkanto sa binata. Mukhang nakalimutan mo yata kung sino ako, Gabo. Hindi ako lalagay ni Guillen sa ganitong posisyon kung wala akong sapat na kakayahan para paluhurin sa lupa yung mga kagaya mo. Wika ni Gino habang binibitawan ang huli sa mga tauhan ni Gabo. Kitang-kita naman ang matinding takot sa mukha ng engkanto. Ni minsan, hindi nito inasahan na ganun kalakas ang binata. Teka, kumalma ka, Gino. Pwede naman natin pag-usapan to eh. Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo lang kung ilang ginto. Ibibigay ko sa'yo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako nasisilaw kung ano man ang iaalok mo sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Wika ni Gino. Binunot ni Gabo ang kanyang punyal. Sinugod si Gino. Kung mamamatay ako dito, mas mabuti pang isama kita. Sinalo ni Gino ang patalim gamit ang kanyang palad. Unti-unting inangat papunta sa leeg ni Gabo. Sabay tulak, dahilan para bumuon ito sa ngalangala ng engkanto. Binunot ni Gino ang kanyang punyal. Walang pagdadalawang isip na sinaksak sa puso ni Gabo. Inihagis ng binata ang katawan nito sa mga nagtitipon na engkanto. Magsilbing aral sa inyo ang nangyari. Kung meron pang nais lumabag sa kasunduan, huwag niyo nang ituloy. Dahil hindi ako magmimingming na itulad kayo sa engkantong to. Nagsigawan ang mga engkanto. Matagal na pala nilang nais na mawala si Gabo. Ang ilan sa mga ito, sinabihang nababahiran ang kanilang malinis na pangalan dahil sa kagagawan ng mga kagaya ni Gabo. Sinigurado naman ni Gino na hindi niya nahahayaang mangyari pa uli ang ganitong bagay. Nakarating kay Guillen ang nangyari. Imbis na magalit ay natuwa pa ito. Mahusay, bata. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ko, walang makakaalam ng mga nangyari. Lubusang pinagkatiwalaan ni Guillen si Gino sa lahat ng transaksyon hanggang sa paglipas ng mga taon. Sa palagay ko, handa ka na, Gino. Nakita ko ang malaking pagbabago sa iyong pagkatao sa mga naglipas na taon. Masasabi kong hindi ako nagkamali. Ngayon, unti-unti na akong nililisa ng aking lakas. Gusto kong ikaw ang pagpatuloy ng aking nasimulan. Magpakilala kang masama sa mata ng kapwa mo tao. Ngunit gumawa ka ng kabutihan habang hindi sila nakatingin. Ito na ang pagkakataon mo para magdala ng pagbabago sa mundo. Wika ni Guillen. Nang mga sandaling iyon, unti-unti nang nararatay ang matanda.
Hindi ito nagpakita sa totoong anyo dahil naroon ang ilan sa kanyang mga tauhan na hindi nakakaalam ng totoo niyang pagkatao. Huwag kang magsalita ng ganyan, amo. Alam kong mahaba pa yung pagsasamahan natin eh. Kumapit ka lang. Hindi, Gino. Mahina na ang katawan ko. Gaya ng lahat ng nilikha, kailangan kong lisanin ang mundo. Ngunit hindi ako aalis nang walang iniiwang legasiya. At ikaw yon, iho. Naway pagpatuloy mo ang aking simulain. Hanggang sa muling pagkikita. Muling wika ng matanda bago ito tuluyang mamaalam. Naging malinaw naman sa lahat ng mga tauhan nito ang gustong mangyari ng matanda. Si Gino ang nagpatuloy ng kanyang gawain. Pinangalagaan ng binata ang mga engkantong naninirahan sa mundo ng mga tao habang pinapanatili ang balanse at kaayusan. Hindi naging madali para sa kanya ang simula. Ngunit kalaunan ay nakasanayan niya ito. Sa tulong ng ilang matataas na engkanto, nagawang panatiliin ng binata ang kaayusan. Sa paglipas ng mga taon, kinilala si Gino bilang pinakamalupit na sindikato sa kanilang lugar. Tinugis pa ito ng kapulisan dahil sa napakadaming asunto mula sa mga taong hindi nauunawaan ang totoong pakay. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para maisakatuparan ng binata ang sinumpaang tungkulin sa namatay na amo. Nagtago si Gino. Walang sino man ang nakahanap ng kanyang totoong kinaroroonan. Bagaman hindi na nagpapakita sa mga engkanto, patuloy pa rin ang pananalig nila na hindi sila papabayaan ni Gino, ang isang taong sanggano na tumanggap ng limos mula sa ermitanyo.